Boses ng katotohanan, pinagkakatiwalaan. Group 1 sa inyong mga radyo. Mula sa bulwagang pinagkukwentuhanan at sandigan ng bayan. Ito ang Group 1. Mga kwentong mula sa loob at labas ng bansa. Mga kwentong tinututukan. Group 1. Sa loob ng ilang minuto, magkahatid ng pangmalakasang kwento. Sulit na sulit ang Group 1. Ako nga pala si Althea Di Apoderado at sinanamaning si Audrey, Jocelyn, Patterson, Aden, Jumeirah, Gian, AJ, Jasser, Alexis at Anton. Kami ang Group 1. Noong unang panahon, may mag-asawang datu at bai sa Gamanyog na may isang anak na babae na nagngangalang Sulampid. Si Sulampid ay isang mabait, maganda at matalinong bata. Siya ay pinag-aral sa isang paaralan sa Antara Langit na matatagpuan sa pagitan ng langit at lupa. Siya ay pinadala doon upang mag-aral ng banal na Quran. Hanggang siya ay lumaki bilang isang napakagandang dalaga. Mayroon siyang guro na nagngangalang Sumesen sa Alongan. Habang lumalaki si Sulampid, ay siya naman pagkatanda at pagkahina ng katawan at resistensya ng kanyang ama. Hindi nagtagal, ay nagkasakit ang ama ni Sulampid. Ang balitang ito ay ipinaalam kay Sulampid. Dahil sa balitang ito, umuwi si Sulampid at pinuntahan ng kanyang ama na may sakit. Naabutan ni Sulampid ang kanyang ama na nakahiga sa kanyang kama, namumutla at nanghihina. Bawat araw na ito, may tabang na di sa suko. Ano man ang iyong harapin, ay ating kakayanin. Babangon tayo, susulong tayo. Nescafe, bili na! O Ama, ano ang nangyayari sa inyo? Nag-aalala at nalulungkot na tanong ni Sulampid sa kanyang nanghihinang ama. Mahal kong anak, malapit na ang oras ng aking pamamaalam. Nais kong basahin mo sa akin ang Quran bago ako mawala at huwag mo kalilimutan ang pag-abulo sa mga may hirap. Magbigay ng sadaka sa aking pangalan. Nanghihinang sagot ng datu sa kanyang anak. Opo, Ama. Kinagagalak ko pong gawin ang lahat ng iyong kahilingan. Sagot ni Sulampid habang siya ay tumatangis. Umupo siya sa tabi ng amang may sakit at sinimulan niya ang pag-awit ng bawat bersikulo ng Quran. Nang marinig ang kanyang matinis at magandang boses, tumigil ang ihip ng hangin at ang mga dahon ay tumigil sa paggalaw. Pati na rin ang mga ibon ay tumigil sa paglipad upang makinig sa pag-awit ni Sulampid. Sulampid ay tumatangis habang binabanggit ang bawat bersikulo ng Quran. Maging ang mga nakakarinig ng kanyang pag-awit ay tumatangis. Nang matapos ang kanyang pag-awit, ay siya namang pagkamatay ng kanyang ama. Tumangis ng malakas sa Sulampid at sinabing, Nananalangin ang lahat ng kaisa-isa nating Panginoon. O Ama, bakit mo kami iniwan? Umiiyak ang dalaga patungo sa kanyang ina at niyakap ito na mahigpit habang umiiyak. Maging ang lahat ng nasa bahay ay tumatangis dahil sa pagkawala ng mahal na datu. Stories brought to you by Jolly Spiced Chicken. Mas masarap pag may red flag. Inihanda ang datu para sa kanyang libing. Ang lahat ay nagdasal ng taimtim para sa datu. Pagkatapos ng pagdadasal ay inilibing ang datu sa Agamanyog. Sumunod naman pang-araw-araw na dasal at nang matapos ito, bumalik na si Sulampid sa Antara Langit. Pagkatapos ng ika-100 araw, mula nang namatay ang ama ni Sulampid, bumalik siya para sa isang kaugaliang sinusunod ng kanyang ama. Tinulungan ni Sulampid ang kanyang ina sa paghahanda
ng pagkain para sa mga bisita. Nang mga oras na iyon, nanonood sa kanya ang kanyang guro na si Sumesen sa alongan at inihulog niya ang isang sulat na merong kanyang larawan para kay Sulampid. Sinadya niyang ihulog ito sa harap ni Sulampid. Hindi ito pumasok kaagad ito sa kanyang silid at tinago ang sulat. Bago niya ito tinago, tiningnan niya muna ang larawan ni Sumesen sa alongan at humanga siya sa kagandahang lalaking ito. Abala naman si Sulampid sa paghahanda ng pagkain para sa mga bisita at pagkatapos ay pinakain niya ang lahat ng mga naroroon. Para sa alaala ng kanyang ama ang paghahandang ito. Pagkatapos maghanda at magpakain sa mga bisita, pumunta si Sulampid sa lamin, ang tore ng prinsesa upang matulog. Habang siya ay mahimbing na natutulog, nanaginip siya na may isang matandang lalaki na pumunta sa kanya at sinabi, Sulampid, hindi mo ba alam na si Sumesen ang nag-ulam ng sulat at larawan para sa iyo? Ngunit kinuha ito ng kanyang ina at itinago ito doon sa kanyang kahon na nakalagay sa kanyang silid. Gumising ka at buksan mo ang kahon. Kunin mo at iyong basahin ang sulat. Kaagad na imulat ni Sulampid ang kanyang mata at sinunod ang sinabi ng matanda sa kanyang panaginip. Pumunta si Sulampid sa silid ng kanyang ina at natagpuan niya doon ang kahon na may laman na sulat at larawan. Binasa niya ang sulat na naglalaman ay, Para sa ina ni Sulampid, ako po ay umiibig sa inyong anak na si Sulampid. Nais ko pong hingi ng kanyang kamay at pakasalan siya. nang matapos na basahin ang sulat ni Sumesen para kay Sulampid, ay kanya itong sinunog. Ngunit kinuha niya ang larawan at dali-dali siyang umalis ng bahay. Nang dumating ang kanyang ina, naglakad siya patungo sa kanyang silid at nakitang bukas ang kanyang kahon. Nalaman niyang wala na ang larawan at sulat. Alam din niya na walang ibang magbubukas ng kahon, maliban sa kanyang anak. Pumunta siya sa lamin. Ngunit wala naman doon si Sulampid. Bumaba siya at nakita niya si Sulampid sa papalayo na sa turungan. Galit na galit ang ina ni Sulampid habang hinahabol siya. Sulampid, bumalik ka dito! Kumuha ang bai ng kutsilyo at nagbalak na patayin si Sulampid. Nang muntik na niyang maabutan si Sulampid, tumalon ito sa ilog. Lumangoy si Sulampid ng lumangoy hanggang sa makarating sa kabilang dako ng ilog. Lumakad siya ng lumakad hanggang sa makarating siya sa isang bahay na may nakatirang dalawang matanda. Ang isang matanda ay bingi at bulag naman ang isang matanda. Tao po, pasensya na po. Ngunit kailangan ko pong magtago. Narinig ito ng bulag na panatanda at pinatuloy si Sulampid. Pumasok agad si Sulampid sa bahay at dali-dali niyang isinara ang pinto at nagtago. Maya-maya, dumating ang kanyang ina. Hinanap nito sa Sulampid ngunit nabigo ito. Hindi niya nakita si Sulampid kaya bumalik na lang siya sa kanilang bahay. Siya ay kinupkop ng dalawang matanda at pagkaraan ng 3 araw, may 3 magkakapatid na binatang dumating sa bahay na pinagtataguan ni Sulampid. Nagtago si Sulampid sa silid ngunit nakita pa rin siya ng 3 binata. Talaga? Pakikinggan niyo ba muna ang aking kwento? Oo, kaya huwag kang matakot. Nakinig ang magkapatid sa kanyang kwento at napagkasunduan nilang ituring si Sulampid bilang kanilang sariling kapatid. Dahil sa natuklasan rin nilang may maganda itong boses. Pinakiusapan nila ang kanilang guro na si Raha Indarapatra na tanggapin si Sulampid bilang maging isa sa kanilang mag-aaral. Habang nag-aaral si Sulampid, ay di mapigilang umibig ni Raha Indarapatra kay Sulampid dahil sa angkin nitong kagandahan at dahil ito ay mabait. Hindi nagtagal ay umamin si Raha Indarapatra kay Sulampid at nalaman niyang umiibig rin si Sulampid kay Raha Indarapatra. Sila ay kinasal ng may pagmamahalan sa isa't isa at namuhay na may masaya at payapa na buhay. Ang wakas.